Good day mga DJI. Meron tayo ditong bagong power station from DJI. Ito yung DJI Power Station 1000 version 2 na may 1024 watt hour na battery capacity at meron siyang output power from 2200 hanggang 2600 watts. At sa mga hindi pa nakakaalam kung anong brand yung DJI, ang DJI ay mga dealer ng mga electronic gadgets, especially ng mga drones and cameras na ginagamit ng mga content creator dito sa Philippines at sa ibang mga bansa. Brief background lang din kung bakit nauwi ako sa DJI Power Station ngayong may mga popular pa na brands sa TikTok and Facebook ay dahil madami ng tao ang nagpanic buying dahil nga meron banta ng power outage and then sobrang taas na ng presyo ng gasolina at diesel. Marami na akong mga branch na tinawagan ng Ace Hardware and even mga stores ng electronic gadgets. And for 1 week na pagsa-search and pagtatawag sa mga Ace Hardware, electronic gadgets, wala talaga akong makitang available na Bluetti and EcoFlow, lahat sold out na. And then napagalaman ko na meron din isa pang brand which is yung Anchor Solix na power station pero nag-research muna ako, hindi ko muna siya kaagad kinuha. Then for 1 week na yun, tuloy-tuloy lang din akong natatawag pa rin ng mga stores kung may available na silang power station ng Bluetti and EcoFlow and wala pa rin talaga. And then binalikan ko yung store na meron daw silang Anchor Solix. Kaya lang, after 1 week na nakalipas, wala na talagang Anchor Solix. So meron daw sila DJI Power Station. So panibagong brand na naman on my mind. Kaya nag-research muna ako, hindi ko agad muna pinuntahan yung store na yun para bilhin yung power station. Then yung sa pag-research ko nga sa DJI store, online store, so ito yung lumabas na information about sa DJI Power 1000 version 2. So, gaya ng sinabi ko kanina, meron na siyang battery capacity na 1024 watt hour and power outage or power output power na 2200 to 2600 watts. Meaning, kaya-kaya na nitong supplyan yung mga basic appliances natin sa bahay, gaya ng TV, electric fan, and then kung meron tayong refrigerator na meron lang 100 watts to 120 watts, so kaya-kaya na niya. Then, pati na rin yung mga mabibigat na appliances na nangangailangan ng mataas na wattage, kaya na rin itong power station na to, like yung electric kettle na mayroong 1,000 to 1,500 watts, and then electric stove na umaabot din ng 2,000 to 2,500 watts, and then rice cooker na meron lang 1,000 to 1,500 watts, pati na rin yung mga washing machine. So kaya-kaya na itong power station na to. Then isa na rin sa deciding factor na ito na rin yung kunin kong power station, aside from dun sa wala pang mga available na EcoFlow and Bluetti, is hanggang April 14, this 2026, ay naka 10,318 pesos off sila. So kapag umorder tayo dito sa online, ma-avail natin yung discount and meron pa tayong free bag. Pero on my case, hindi ko siya in-avail dito kasi need kong bayaran agad through credit card. Kaya naghanap pa rin ako, binalikan ko yung gadget store kung available pa rin sa kanila yung DJI 1000 version 2. Available pa naman, kaya lang naka-SRP lang sila. Kaya naghanap ako ng authorized dealer dito sa Manila para magtanong kung may available silang power station. And meron dito sa SM Aura and meron din sa One Ayala Mall. Uh, Nagkataon meron sa One Ayala Mall and applicable sa kanila yung discount. So from 51,590, nakuha ko na lang siya ng 41,272 pesos. And yung mga pros nito, kagaya ng ibang brands, so meron na rin siyang available na apat na AC power outlets dito and meron na rin siyang USB and USB Type-C na ports dito. So, mga fast chargers sila dito. So, kayang-kaya niya yung mga gadgets natin. And dito rin yung AC power nito kung gagamitin, isasaksak natin sila sa mga wall socket natin. And meron na rin siyang fast charging option dito na i-click mo lang para isa-select mo lang dito para mas mabilis yung pag-charge niya. So, kayang-kaya niya about 45 minutes to 1 hour full charge. Ngayon, sinaksak na natin siya sa outlet. So, dito makikita natin, yan, 48% pa yung battery capacity ng power station natin. And sa ngayon, ang nakasaksak dito, meron akong isang monitor, isang laptop, and meron din akong isang electric fan. So, para sa tatlong appliances na to or gadgets na to, meron akong output power na 87 watts, 88 watts. And then, sa ngayon, naka-charge siya, yung normal charging. So, 700, naglalaro sa 600 to 700 watts yung i-input na power dito sa power station natin. And then kapag nilipat ko sa fast charging, so dito, yan, makikita natin natataas yung input power natin from the AC outlet. So kanina, naglalaro sa 600 to 700 watts. So dito, tumaas siya, nag 1,500 watts na. Ganun kataas na yung nakukuhang power ng power station natin. Kaya nakukuha niya yung 45 minutes to 1 hour, full charge na yung power station natin. At syempre, kung may mga pros itong power station na to, meron din cons. Buti na nga lang at nakuha ko to ng discounted price. Kaya lang, wala pa itong hindi pa ready kung gagamit tayo ng power supply. Ang meron lang kasi dito sa kanyang port ay yung SDC na nagagamit para sa pag-charge ng mga ibang gadgets like yung drones and yung um,
mga cameras for DJI. Tapos magagamit din itong SDC ports na to kung halimbawa maglalagay pa tayo ng another battery dito. So possible kasi yan dito sa power station ng DJI. And then kung yun nga gagamit tayo ng solar charging, so dito natin yan isasaksak sa SDC. At dahil nga wala pa siyang kasamang solar charger and hindi rin available yung XT60 port dun sa power station, so kailangan pa nating mag-purchase separately nitong DJI Solar Adapter MMPT. So, gagawa na lang ako ng next video na to kapag dumating na rin yung order ko. Yun nga, isa sa mga cons nitong DJI Power Station, need mo nga mag-separate purchase ng kanilang solar charger. And then, yung solar charger na to, meron siyang tatlong XT60 ports dito. Yun yung pagsasaksakan natin solar charger or solar panels natin once na ma-install na natin. And then, ang maximum capacity lang nung solar charger na yon or yung module na yon ay 400 watts. Even na meron siyang tatlong ports, hanggang 400 watts lang ang kaya niyang i-cater para makapag-supply doon sa ating power station. At kung sakaling meron na kayong solar charger or yung solar module para dito sa power station natin, meron siyang mga butas dito na may screw. Dito natin i-mount yung solar charger or module na yon para dito sa ating power station. So, nakapag-order na ako online, hinihintay ko na lang na dumating. Pre-order na rin kasi siya. So, sa Lazada ko siya in-order kasi hindi available sa DJI store. And then, umorder na rin ako ng dalawang 200 watts na solar panel and XT60 connector to MC4 and another extension cables na 10 AWG. So, yun yung mga isasaksa ko once na or maiko-connect ko ng mga wires once na ma-mount ko na rin yung solar panel. So, i-update ko kayo once na ma-setup ko or dumating na yung mga additional accessories ko para dito sa power station para magamit ko na rin yung solar panel or solar charging capability niya kasi mas maganda na nagagamit natin yung ganong capability ng power station natin para magkaroon din tayo ng free electricity. At yun, hanggang dito na lang muna mga ka-DJI. Update ko kayo sa next video. Bye!